Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hanggang sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Remy. Taong 1977, San Dionisio, Iloilo. Nang mga panahong ito, 16 na taong gulang pa lamang si Remy. Pangatlo sa 6 na magkakapatid. Siya ang pinakatahimik, hindi pala kwento, mahiyain, at higit sa lahat, siya ang pinakaiyakin. Konting kibot lamang ay iiyak na si Remy. Madalas kahit walang dahilan, bigla na lamang nagmamaktol. "Anak Remy, nakahain na ang nanay mo. Mag-aagahan na. Ano pang ginagawa mo dyan sa likod? Ang mga kapatid mo naroon na sa kusina. Ikaw, wala ka bang planong sumabay sa kanilang magtanghalian?" Wika ng tatay ni Remy na tawagin na lang natin sa pangalang Joel. "Tatay, sige lang ho. Paunahin mo na po sila. Mamaya na lang po ko. Hindi pa naman po ako nagugutom." Tugon ni Remy. "Naku Remy, napano ka na naman ba? Hoy Bogrong, inano mo na naman ba tong kapatid mo? Naku kayong dalawa talaga. Walang araw na hindi kayo mag-iringan. Parang hindi kayo magkapatid. Sige na anak, tumayo ka na dyan sa doyan. Sabayan mo na kami sa pagkain. Tama na yung drama mo dyan." Wika naman ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Lolita. Malimit na mapag-isa si Remy. Madalas bitbit ang kwaderno at lapis. Nagpapalipas ng oras sa gilid ng batuhan sa dalampasigan na malapit lamang sa kanila. Malayo palagi ang tingin at malayo din ang gustong mabot. Masaya naman ang pamilya. Ngunit hindi nagtagal. Maagang naghiwalay ang mga magulang at iniwan sila ng mga ito. Masaklap. Maliliit pa sila at 3 taong gulang pa lamang ang kanilang bunsong kapatid. Tanging ang isa't isa na lamang ang naging sandalan. "Toy Remy, isama mo si Nico at Neria. Iuwi mo sila kina Lola. Hindi natin kakayanin pag wala si nanay at tatay. Ihatid ko kayo at magbangka tayo. Doon na lang muna kayo kina Lola Momay. Bahala na din ako kay Dodi at Celeste. Alagaan mo mga kapatid mo doon ha. Tsaka ayokong nakikita na umiyak kayo. Lalo na ikaw. Iniwan na nila tayo. Kaya magpakatatag kayo. May awa din ng Diyos." Wika ng kuya na tawagin na lang natin sa pangalang Bogrong. Akala ni Remy, magiging maayos din ang lahat. Ngunit may nangyari na nagpabago sa takbo ng buhay. Pagkababa pa lamang ng bangka, bumungad kagad sa mata ni Remy ang mga nakalambiting nilalang sa puno ng mayapi. Naglalaro ang mga ito. Palipat-lipat ng mga sanga. Nagulat si Remy sa nasilayan. Ngunit dahil kasama ang maliliit na kapatid, hindi na lamang niya pinahalata dahil matatakot ang mga ito. Sobrang ganda ng lugar. Lumang palasyo kung may tuturing ang tahanan ng lola. Napapalibutan ng sari-saring prutas at mga bulaklak. Pati ang mga maliliit na puno ng nyog na may napakaraming nakasayad na bunga. Pinapasok niya ang mga kapatid at nagmano sa tiyo at tiya. Natawagin na lang natin sa pangalang Tiyo Tikboy at Tiya Ruby. Pati na rin sa lola na tawagin na lang natin sa pangalang Lola Gloria. Hindi na nito tinanong kung ano ang nangyari sa pamilya ng anak. Mas tinuunan ng pansin ng lola ang mga apong naiwan doon sa dating tahanan. Kinupkop sila Remy at sa maikling panahon na pamamalagi. Naging malapit ang mga bata sa lola lalo pa kay Remy.
dahil na rin sa ugali ng dalaga. Apa, mahilig ka palang magsulat. Halika't may ibibigay ako sa'yo. Basahin mo ito ha. Pag natapos mo, subukan mong isulat at ibalik mo sa akin. Wika ni Lola Gloria. Salamat po, Lola. Naku, ang ganda po nito. Mundo ng engkanto. Totoo kaya ito, Lola? Tanong ni Remy. Basahin mo na lang nang malaman mo. Tugon ng matanda. Lingid sa kalaman ni Lola Gloria na bukas pala ang taglay na ikatlong mata ng dalaga. Ayaw lang nitong magkwento sa kung sino man dahil ayaw niyang mapagtawanan at matawag na baliw. Bit-bit ang libro papasok ng kwarto. Mag-aalas 4 ng hapon. Bukas ang bintana ng dalaga na nakabungad ang malapad na kulay asul na karagatan na tila nakahalik sa lupa. Sobrang ganda ng lugar kung titignan. Binuklat niya ang pahina. Bigla itong nakarinig na may hinang tinig. Inikot niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto ngunit wala siyang nakita. Hindi niya ito pinansin at inisip na baka huni lamang ng ibon. Habang binabasa ang libro, inantok at nakatulog ang dalaga. Napabalikwas siya nang naramdaman na may gumising sa kanya. Isang napakagwapong lalaki. Napangiti ito. Hinawakan ang kamay at sinasama siya. Ngunit biglang naalimpungatan si Remy nang makarinig ng sigaw. Buti na lamang, nagmamadali siyang hinawakan ng kapatid. Tatalo na sana ito sa bintana dahil sa panaginip. Umiiyak ang kapatid ni Remy habang sumisigaw ng tulong dahil hindi na niya kakayanin ang ate. Diyos kong bata ito! Halika nga rito! Sandali, anong nangyayari? Remy, gising! Momay, tulungan mo ko! Nico, dali tawagin mo ang lola mo! Dalian mo! Wika ni Tio Tikboy. Tumakbo ang bata para tawagin ang lola na abala sa kusina. Nagluluto ito ng kakainin para sa feeding sa barangay. Hindi na nakapagsalita pa si Nico. Basta na lamang hinila ang lola papunta sa silid ng ate. Naabutan nilang pinapaypaya ng tiyo ang dalaga habang nakahiga sa sahig at kahit anong gising. Natutulog pa rin at nakangiti habang nakapikit. Sige, Tikboy. Buhatin mo siya. Ihiga mo sa kama. Ako na ang bahala dito. Sige na, ilabas mo na tong si Nico. Wika ng lola. Lumabas ng silid ang dalawa at hinayaan si Lola Gloria. Nang makalabas, pinisil ng matanda ng sobrang lakas ang ibabang pulso ng dalaga. Sabay lagay ng isang kamay sa noo nito. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, nagising si Remy at nakangiti pa sa kanya. Alam ng lola niya ang nangyari. Ang aklat na binigay sa kanya ay isang pagsusulit. Dahil nakikitaan niya ang apo ng katangiang kagaya sa kanya. Higit kanino man, walang may alam sa pamilya na si Lola Gloria na may mga kaibigan itong nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Lola, ano pong nangyari? Panaginip lang po pala yun. Ang daming pagkain, ang ganda ng paligid pati mga kasuotan nila. Lola, ikakasal daw po ako. Wika ni Remy. Kapaking langit. Kasal. Pagpasensyahan mo na po. Nabiglay hata kita. Dapat pala hindi na muna kita pinabasa ng aklat na yon. Abay, may binigay ba sila sa'yo? Kumain ka ba? Tanong ng matanda. Matagal ko na pong alam ang tungkol sa sekreto nyo. Naikwento po yun sa akin ni nanay noong maliit
maliit pa lang ako. Kaya po sa bahay namin, marami din po akong nakikita pero naging kaibigan ko po sila. Maging dito po, Lola, napakadami. Masama po ba sila? Tugon ni Remy. Natanong din niya ang lola kung may maidudulot bang masama ang mga pangyayari. Maging ang mga nakikita na kakaiba. Sa murang edad, matanda na kung mag-isip itong si Remy. Ayos lang yan na po. Hayaan mo't gagabayan kita. Ipapakilala ko sa iyo ang mga iila na naging kasundo ko sa bahay na ito. Sa ilang dekadang sinamahan nila ako at tinulungan sa buhay. Sa nakikita mo, hindi tayo hirap. Marami akong malalaking bangka at isa pa nga dyan, ang pinangangalagaan kong duha. Wika ng matanda. Si Duha ay isang prinsipe ng isang kaharian. Ito ay nagpapakita lamang sa babaeng napupusuan. Dahil nagkapamilya si Lola Gloria, nagparaya ito subalit ganun pa man. Nanatili ito sa lugar katabi ang matanda, kasama ng mga iilang hukbo. Lola, tatapusin ko po ang pagbabasa. Isusulat ko po sa inyo lahat ng makikita ko at maiintindihan ko sa aklat na yun. Wika ni Remy. O siya apo, basta pag nanaginip ka ulit ng ganon o makita mo ulit si Duha, huwag mo siyang hahawakan at lalong hindi ka kakain ng ibibigay niya. Tugon ng matanda. Naku po, Lola. Ano po bang mangyayari sa akin kung sakaling mahawakan niya ako? Lola, hinawakan niya po ako sa kamay. Tanong ni Remy. Tumingin ito sa lola ng may pag-aalala. Kinuha ng matanda ang palad at biglang napayakap ito sa apo. Nang hingi ng tawad sa mga nangyari. Ako, Remy. Apo, huwag ka munang lumayo sa akin. Doon ka na muna sa kwarto ko. Nababahala ako. Kung anong marka na nilagay ang prinsipe, mas mainam na ding malagyan ka ng proteksyon. Sa ngayon, Iya, ikwintas mo muna ito. Huwag mong tatanggalin hanggat hindi ko sinasabi. Tugon ni Lola Gloria. Magagabi na nang dumating ang kakilalang albularyo sa lugar. Tawagin na lang natin sa pangalang Mang Tasyo. Ito palagi ang nagbabasbas ng tahanan sa tuwing magkakaroon ng hindi magandang pangitain. Habang nasa silid si Remy at ang lola, pinapasok na lang ng tiyuhin ang manggagamot na may bitbit na maliit na patpat. Unang bungad pa lamang nito sa dalaga. Bigla itong napakumpas. Nako, Gloria. Unang tingin ko pa lang sa'yo, Ineng. Mabigat na. Mabuti na lang at natawag niyo kagad ako. Gloria, huwag kang mag-alala. Alam kong mabuti ang intensyon ni Duha sa apo mo. Nandito siya ngayon, sa gilid mismo ng apo mo. Wika ni Mang Tasyo. Biglang kinumpas ng albularyo ang patpat. At may kung anong binulong sa hawak. Napapikit ito ng bahagya at may kung anong binibigkas. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Napahikab ito ng napakalalim. Gloria, hindi naman siya namimilit. Pero nasa apo mo ang pagpapasya. Wika ni Mang Tasyo. Tumingin ang dalawa sa magandang mukha ni Remy. Napangiti naman ito sa dalawa na tila naiintindihan ang mga ito. Napatango si Remy. Wala na ding nagawa ang dalawa kundi bigyan ng alalay ang dalaga. Niyakap ng lola ang apo at nangakong magiging mabuti ito sa kanila. Maging sa mga kapatid.
Anuman ang maging desisyon at pagpapasya ay tatanggapin ng lola. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos naman ang lahat. Nagkaroon na ng pamilya ang mga kapatid. Subalit nanatiling walang katipan si Remy. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa na ito. Ayon kay Remy, kasama niya si Duha at hinihintay na lamang nito ang paglisan sa mundo ng mga tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Crispin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Pangalawa si Crispin sa 3 magkakapatid. Mahilig maggitara at madalas niya itong bitbit kahit saan man magpunta. Ang gitarang yon ay pinamana sa kanya ng yumaong lolo. Hoy bata, bitawan mo nga muna yung kinakaskas mo at mag-igib ka muna. Wala na tayong tubig. Kahit banyo natin natutuyo na. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Perla. Nay naman, ako lang po ba ang anak nyo? Andiyan naman po si Carlito at Bulldog ah. Pag ako naging parte na maskulado sa ginagawa nyo, kayo din. Tugon ni Crispin. Natatawa pa itong nagbibiro sa ina. Kahit nagmamaktol, binitawan niya ang ginagawa at kumuha ng 2 balde. Malapit lang naman ang poso. Ngunit talagang tinatamad lang siyang mag-igib. Habang pinupuno ang mga balde, nabaling ang tingin niya sa isang napakagandang binibini na dumaan. May dala itong bilao ng puto papunta sa kanila. Ay miss, para sa akin ba yan? Pabirong banat ni Crispin. Kay Aling Perla, pinapadala ng nanay ko eh. Tugon ng dalaga. Natawagin na lang natin sa pangalang Ana. Sabi ko na sa akin. Akin na yan. Ako na ang magdadala. Anak nga pala ako ni Perla. Wika ni Crispin. Papasok pa lamang ng tahanan. Tinatawag na niya ang ina. Nasa kusina ito at naghahanda ng pananghalian. Pinapasok niya ang dalaga at inalok ng maiinom. Napangiti naman ito dahil sa kilos. Habang nakatitig sa dalaga, binatukan siya ng ina na nasa likuran. Matagal na palang inaabot sa kanya ang bayad sa bilao ng puto. Nawili lamang ang binata sa kagandahang taglay ng dalaga. Ano ba yan, Crispin? Babatukan kita ulit o iaabot mo ang bayad doon? Aba, ang batang ito kay bata-bata pa. Naku Ana, huwag ka magpapaniwala dito ha. Mabiro talaga itong anak ko. Wika ni Nanay Perla. Nay naman, hindi man lang ba natin siya papaupuin? Tanaw ni Crispin. Malayo pa ang nilakad ng batang yan. Tanungin mo, manananghalian na din tayo kaya yayain mo na. Tugon ni Nanay Perla. Ngunit hindi na nagtagal ang dalaga sa lugar. Dahil kailangan pa nitong umuwi at marami pa siyang ihahatid na puto. Nagpasalamat na lamang si Crispin. Nagtanong kung pwede ba itong manligaw. Natawa naman ang dalaga sa sinabi ni Crispin at tumango. Hapon na ng mga sandaling yon. Hindi na mapakali si Crispin sa kinauupuan. Nag-iensayo pa ito ng kakantahing pangharana. Na mag-aalas 7, nagpaalam ito na aakyat ng ligaw.
Wala namang tutol ang ina at naiintindihan niya na binata na ang anak. Hoy lalaki, umuwi ka ng maaga ha. Sa panahon ngayon, delikado ang magabi sa daan. Wika ni Nanay Perla. Opo, Nay. Ako na po ang bahala. Nay, paano kung si Ana pala yung mapapang-asawa ko? Ayos lang po ba sa'yo yun? Tanong ni Crispin. Basta ipangako mong naaayusin mo ang buhay mo. Walang problema sa akin. Kahit sinong babae. Huwag ka lang magaya sa tatay mong babaero. Sige na anak, basta mag-ingat ka. Muling pagpapaalala ng ina. Bit-bit ang gitara. Pasipol-sipol pa ang binata. Medyo malayo din ang lalakarin. 10:00 na makarating siya sa sitio nila Ana. Nang mga panahong yun, wala pang masasakyan o kahit motor o habal. Madilim ang paligid. Ngunit sanay namang maglakad si Crispin nang walang kasama. Habang binabagtas ang daan, may narinig ito na kung ano sa gilid. Hindi na niya ito pinansin dahil nais niyang makita muli si Ana. Maayos naman itong nakarating sa tahanan. Tipikal na panliligaw ang ginawa ng binata. Habang kumakanta, dumungaw ang dalaga kasama ang maliit na kapatid. Nang matapos sa pagkanta, pinapasok siya at pinakilala sa mga magulang. Ikaw pala yung anak ni Perla. Nako, palagi yang nag-o-order ng bilao ng puto sa akin. Mabait yung nanay mo, kaya maswerte ka. O siya, sige na. Mag-usap na kayo dyan. At ako'y may tinatapos pa sa kusina. Wika ng nanay ni Ana na tawagin na lang natin sa pangalang Rosal. Salamat sa pagdalaw, Crispin. Pasensya ka na. Wala man lang akong may aalok sa'yo. Tubig. Gusto mo? Wika ni Ana. Naku, ayos lang sa akin yun, Nana. Ikaw lang naman ang pinunta ko dito eh. Gusto kitang makausap. Sana hindi ka magalit sa akin eh. Gusto kita. Una pa lang kitang nakita, alam kong ikaw na ang babaeng para sa akin eh. Walang paligoy-ligoy na pahayag ni Crispin sa dalaga. Naging maayos naman ang pag-uusap. Masayang kausap si Crispin. Mabiro kaya hindi din napigil ng dalaga ang magkagusto sa binata. Pareho nilang tinanggap ang isa't isa. Ngunit merong kondisyon. Ayaw naman ng pamilya ng dalaga ng basta-basta. Sinabi ni Aling Rosal, may tamang panahon ng lahat. Lalo na't pareho pang nasa kolehiyo ang dalawa. Maghahating gabi na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Nagpaalam na si Crispin. Habang naglalakad, may naramdaman ito na kung anong nakasunod sa kanya. Akala niya pa nung una, kuliglig lamang o palaka na tumatalon. Nasa kalagitnaan na siya ng palayan nang may muli itong marinig. May kung anong nilalang bumubulong sa tenga mismo ng binata. Nangilabot siya nang makita ang isang kung anong elemento. Sumasabay ito sa bawat paghakbang. Hindi na nakapag-isip ng matino si Crispin at biglang napatakbo sa sobrang takot. Kahit nadadapa man, hindi niya alintana makalagpas lamang sa lugar. Malapit na ito sa dulo ng palayan. Halos pagapang na ang binata sa sobrang pagod. Habang gumagapang, nararamdaman niya na tuyo ang damo. Naalala niya ang lighter sa bulsa. Dala ng pagbibinata ni Crispin ang paninigarilyo. Habang gumagapang,
Kumukuha siya ng tuyong damo. Ramdam niya na nasa malapit lamang ang nilalang dahil rinig na rinig niya ang bawat paghangos. Binilog niya ang mga naipong damo sa kamay. Sabay sinindihan. Dali-daling lumaki ang apoy. Lumiwanag ang buong palayan dahil sa ginawa ni Crispin. Nangakmang tatayo na sana para makatakbong muli. Biglang nagsidatingan ang mga malalaking aso. Ngunit dahil sa nagawang apoy, nakita ito ng mga tao na nakatira sa malapit. Nagsipulasan ang mga aso. Kinuha niya ang pagkakataong yon para makapanghingi ng tulong. Hanggang sa isa-isa nang nagsidatingan ang mga tao na may dalang pamalo at sulo. Ayos ka lang ba, iho? Nako, ano ba kasing pumasok sa utak mo at dumaan ka dito ng ganitong oras? Hala sige, tumayo ka na. Kaya mo pa ba? Kapag ganitong oras, lumalabas talaga ang mga bagat. Buti na lang nakasiga ka. Nako, may mga pananim sa kabila. O siya, ihatid muna kita at tutulong ako sa kanilang mag-apula ng apoy. Masyadong malawak na ang pinsala. Wika ng isang lalaki. Hindi na nakapagsalita pa si Crispin dahil sa sobrang panghihina. Dala na din ng sobrang takot at pagod. Pinili na lamang niya na manahimik. Habang inaalalayan siya ni Mang Karding, napalingon pa ito sa likod at nakita na may kung anong nakatayo sa tawid ng palayan. Sa isip ng binata, habang abala ang mga kabaryo sa pagpatay ng apoy, hindi na nila alintanang nakamasid ang mga bagat. Diyos ko namang bata ka. Ayan ang napapala mo. Sinabihan na kita kanina na huwag magpapagabi. Masyadong delikado. Hindi ka nakinig sa akin. Nako, napakadami mong kalmot. Bulldog, madali ka nga mag-init ng tubig. Utos ni Nanay Perla. Naman, ayos lang po ko. Hindi po yung kalmot. Gasgas po yan dahil sa mga damo. Ang tatalim kasi ng mga tinik ng makahiya eh. Hayaan niyo po na eh. Alam ko na po sa susunod kung paano ako iiwas. Tsaka nay, alam mo ba? Sinagot na ako ni Ana. Tugo ni Crispin. Natatawa pa itong nagkwento sa ina. Ganun man ang nangyari sa kanya. Ngunit hindi niya ito masyadong ininda. Ang nakakatuwa pa, ni hindi man lamang nagasgasan ang gitarang nasa likod ng binata. Dahil sa mga nangyari, mas napatunayan ng dalaga na malinis ang intensyon ng binata. Halos gabi-gabi itong nangaharana, pero kasama na ang dalawang kapatid. Hindi na ito pinapalakad ng ina na walang kasama. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, buwan at taon, hanggang sa naging maayos ang lahat. Parehong nagtapos si Crispin at Ana sa kursong kinuha. Napagpasyahan na nilang magpakasal. Sa kasalukuyan, may dalawa na silang mga anak at napagkukwentuhan pa rin ang minsang engkwentro sa bagat. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, ang nakakahanga dito, naging positibo pa ang nangyari sa binata. Bukod sa nakaligtas siya sa mga bagat, napatunayan pa ng dalaga ang pagmamahal nito sa kanya. At sa huli, nakuha din niya ang matagal nang inaasam. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.
Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Arman. Taong 1980. Probinsya ng Bicol. Sa lungsod ng Maynila naninirahan ang pamilya ni Arman, kasama si Lolo Raul. Ito ay isang retired na sundalo, kaya naman tikasin at malakas ang pangangatawan. Kahit meron ng katandaan. Bata pa lamang ang apo. Madalas na nitong ikwento ang tungkol sa mga naging karanasan. Lolo, gusto ko pong maging sundalo kagaya mo. Napakaganda po eh. Palagi ka pong nakakatulong sa kapwa. Wika ni Arman. Kung ano ang gusto mo, apo, yon ang gawin mo. Sundin mo ang sinisigaw ng puso mo. Tugon ni Lolo Raul. Balang araw po, magiging kagaya mo din ako. Tutulong sa mga nangangailangan. Muling wika ni Arman. Natuwa naman si Lolo Raul sa sinabi ng apo. Dali-dali itong niyakap. Tanging si Lolo Raul na lamang ang pamilyang natira kay Arman. Nang masunugan noon ng pamilya, dahil sa trahedya ay namatay ang mga magulang nito at naulila ang bata. Ngunit ipinangako ni Lolo Raul sa sarili. Gagawin niya ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng apo. Sa pagdaan ng mga araw, lalong naging malapit sa isa't isa ang maglolo. Sinuportahan ni Lolo Raul ang apo sa gusto. Nagsimula si Arman na mangarap at nagsumikap sa buhay. Hanggang sa nakatungtong ng kolehiyo ang binata. Ngunit kasabay naman ito ang unti-unting panghihina ng matanda. Minabuti ni Arman na wag nang pagtrabahuhin ang lolo. Siya na mismo ang sumusuporta sa sarili, maging sa pangangailangan ng tahanan. Nagtatrabaho ito habang nag-aaral. Kahit mahirap ay nagpatuloy lang siya sa buhay. Apo, hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo? Kaya ko pa namang magtrabaho. Para naman hindi ka na mahirapan. Wika ni Lolo Raul. Napangiti naman si Arman sa lolo at mariing umiling. Kaya ko naman po, Lo. Matagal na panahon mo po akong sinuportahan. Kaya ako naman po ang bahala sa atin. Huwag mo po akong masyadong alalahanin, no? Kaya ko naman po eh. Tugon ni Arman. Alam ko naman yun na po. Ang iniisip ko lang, ikaw, magsabi ka lang sa akin kung hindi mo na kaya at handa naman akong tumulong sa'yo. Wika ng matanda. Ako na nga po ang bahala, Lo. Ngayon po, ako naman ang kikilos para sa atin. Tugon ng binata. Hindi na muling nagsalita si Lolo Raul. Alam naman ito na kakayanin ng apo. Matapos ang pag-uusap ng maglolo, inihanda na ni Arman ang mga gamot ng matanda dahil nagme-maintenance na ito. Ang dami naman ng gamot na reseta ng doktor. Parang mas mamamatay pa ako na maaga sa laki ng mga gamot eh. Wika ni Lolo Raul. Para naman po yan sa ikabubuti mo, Lo. Tsaka yung mga gamot, yan ang tutulong sa'yo para hindi ka na magkasakit ulit. Tugon ni Arman. Natahimik na lamang ang matanda. Ininom na lamang ang gamot na hinanda ng binata. Naging ganoon ang sitwasyon ng maglolo. Palagi itong pinapainom ng gamot ng apo at nagdoble kayod sa buhay ang binata. Hindi naglaon. Nagkaroon ng kaibigan si Arman.
Tawagin na lang natin sa pangalang Clint. Kaedaran lang ito ng binata at gaya ni Arman. Pagiging sundalo din ang kursong kinuha nito. Gusto mo ba pare? Sumama sa probinsya namin. 3 araw lang tayo doon. Siguradong matutuwa ka kapag nakarating ka sa lugar namin. Tanong ni Clint. Gusto ko sana kaso walang kasama si Lolo sa bahay. Alam mo namang kailangan na palagi nasa tamang oras kung uminom yun ng gamot. Tugon ni Arman. Di, isama mo ang lolo mo para naman hindi ka mag-alala. May bahay namang matutuluyan eh. Tsaka sigurado ko, matutuwa ang lolo mo lalo na't maganda doon. Sariwa ang hangin, maganda pa ang tanawin. Pagpupumilit ni Clint. Sige na nga, sakto at binabala ko din na ipasyal si lolo. Ito na siguro yung pagkakataon na makalanghap naman siya ng sariwang hangin, no? Tugon ni Arman. Napatango naman ang binata sa sinabi ng kaibigan. Kagad na pinaalam ni Arman ng alok ng kaibigan kay Lolo Raul. Masaya naman ang matanda. Talaga apo, ipapasyal mo ko sa probinsya. Aba, nakakatawa naman kung ganon. Wika ni Lolo Raul. Opo lo, niyaya kasi ako ni Clint sa probinsya eh. Naisip ko na paano ka dito. Sinabi naman niya na isama na lang kita eh. Para naman kahit papano, makalabas-labas ka ng bahay. Tugon ni Arman. Nang araw ding yon, naghanda ang maglolo ng kanilang mga dadalhin sa pagalis. Hindi may tago ang sayang nararamdaman ni Lolo Raul dahil matagal na din nang huli itong lumabas sa tahanan. Kinabukasan, sinundo ni Clint ang maglolo at sabay-sabay na nagpunta ang mga ito sa probinsya. Pagkarating sa Bicol, labis na saya naman ang naramdaman ni Lolo Raul dahil sa ganda ng tanawin at hangin na mula sa mga puno. Diba? Sabi ko naman sa iyo Arman eh, matutuwa ang lolo mo dito sa probinsya. Wika ni Clint. Nakakatuwa nga dito. Dahil nakaka-relax ang paligid. Sa Maynila kasi, puro usok ng mga sasakyan ang naaamoy ko. Tugon ni Lolo Raul. Salamat nga pala sa pagpapatuloy sa aming Clint ha. Ngayon ko lang ulit nakitang ganyang kasaya si Lolo. Buhat nang magkasakit siya. Dagdag ni Arman. Sus, wala yon. Pasok pala kayo. Makakasama natin dito sa bahay sila Lolo. Kaya naman hindi nag-iisang matanda ang lolo mo. Wika ni Clint. Pumasok na ang mga ito at sinalubong sila ng 2 matanda. Ito ang lolo't lola ni Clint. Kaagad namang nakipagkaibigan si Lolo Raul sa mga ito. Samantala ang 2 binata naman, umakyat muna ng bundok. Ilang sandali pa habang naglalakad papunta sa itaas ng bundok. Nawala sa paningin ni Arman ang kaibigan. Kaya bigla itong kinabahan. Sa halip na umalis sa pwesto, nanatili doon ang binata sa pag-aakalang babalikan siya doon ng kaibigan. Ngunit sumapit na ang gabi. Wala pa din si Clint. Dito na nabalot ng takot ang puso ni Arman dahil hindi niya alam ang daan pabalik. Kaya naman napaiyak na lamang ito. Samantala nang mapansin ni Clint na hindi nakasunod ang kaibigan sa kanya, kaagad itong bumalik ngunit hindi niya nakita si Arman. Kaya namang kinabahan din ito. Dali-daling buwaba ng bundok ang binata upang humingi ng tulong sa mga kakilala para mahanap ang kaibigan. Sa kabilang banda naman,
habang nagmumuni-muni si Arman at nag-iisip ng paraan para makabalik sa ibaba. Hanggang sa may bigla na lang napansin si Arman. Isang bato sa gilid ng isang puno na magkadikit. Nilapitan yon ng binata at kinuha. Naramdaman kagad ni Arman ang kakaibang lakas na dulot nito. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lamang may sumugod sa binata at pilit na inaagaw ang mutyang hawak ni Arman. Ang lakas naman ng loob mong dayo ka. Nakunin ang mutyang pinangangal. Wika ng isang malaking ahas. Sobrang laki nito. Nagsasalita pa at nakakatakot ang itsura. Hindi ko naman kukunin eh. Eto, ibabalik ko na. Nagtataka lang ako dahil kakaiba ang itsura eh. Tugon ni Arman. Pilit nitong binabalik sa puno ang hawak na mutya ng ahas. Ngunit hindi na ito mabalik ng binata. Ngunit ng mga sandaling yon, nagtataka si Arman dahil tila may sariling buhay ang bato. Pinipilit nitong manatili sa kamay ng binata. Batid ko na mabuti kang tao. Kaya naman ikaw ang napili ng mutya na aking pinangangalagaan. Tawagin mo na lang akong luntian at ang mutyang gamitin mo lang yan para sa kabutihan at para sa kapayapaan ng lahat. Wika ni Luntian. Nagulat naman si Arman sa sinabi ng ahas. Pero hindi naman ako taga dito ah. Dayo lang ako sa lugar na to. Tugon ni Arman. Batid ko ang bagay na yan. Ngunit darating ang araw na dito ka titira. Kaya naman hindi mo maaaring tanggihan ang nakatadhana sa iyo. Kundi, lulunukin kita ng buo. Muling wika ng ahas. Napalunok naman si Arman sa sinabi nito at dali-daling sumagot. Akala ko ba galit ka dahil kinuha ko ang mutyang pinangangalagaan mo? Eh bakit ngayon parang pabor ka na? Tanong ni Arman. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ahas. Kaagad nitong sinabi ang mga dapat na gawin ng binata. Sa ayaw at sa gusto mo, gagawin mo ang iyong tungkulin. Bilang pinili at mula sa araw na ito, makakasama mo ko kahit saan ka magpunta. Dahil ako ang magiging gabay mo. Tugon ni Luntian. Namangha ang binata. Noon pa man, pangarap na nito ang tumulong sa kapwa. Kaya naman tinanggap nito ang alok ng ahas. Matapos sumang-ayon, bigla na lang nawala ang gabay. Sa tulong ng ahas ay nagawa rin ni Arman na makalabas sa gubat. Dali-dali itong umuwi sa bahay ni Clint. Ilang sandali lang ang lumipas. Nakita ni Arman ang kaibigan kasama ang ilan nitong mga kakilala. Nang matanaw ni Clint ang kaibigan, nagmadali na itong lumapit. Arman, mabuti naman at ligtas ka. Kanina pa ako nag-aalala para sa iyo eh. Hinahanap kita simula pa kanina. Wika ni Clint. Napangiti naman si Arman at nagsalita. Ayos lang. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan eh. Pero nakababa na ako. Hindi ko nga alam kung paano eh. Basta nagtiwala lang ako. Tugon ni Arman. Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan. Hindi ko na nga sinabi kay lolo mo ang nangyari.
Ayoko kasing mag-alala siya. Muling wika ng kaibigan. Nang mga oras na yon, naisa nang sabihin ni Arman ang tungkol sa nangyari. Ngunit hindi na lang ito sinabi pa dahil napaisip. Matapos ang pangyayaring yon, hindi alam ni Arman kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Ngunit minabuti nito na manahimik na lamang. Kinabukasan, ipinasyal ni Clint ang kaibigan sa kanilang baryo. Natuwa naman si Lolo Raul maging si Arman. Makalipas ang 3 araw, umuwi na sa Maynila ang mga ito. Naging masaya ang panandaliang bakasyon nila at nagkaroon pa ng tangan ang binata. Ngunit kahit kanino, hindi nito sinabi ang mga naganap sa bundok. Sa pagdaan pa ng mga araw, naging maayos ang pag-aaral ng binata hanggang sa nakapagtapos. Nang sumabak sa pagiging sundalo si Arman, nagamit niya ang tangan na mutya sa bawat pagsubok na binigay sa kanila. Kalaunan, naging ganap na sundalo na si Arman kasama ang kaibigang si Clint. Nang dahil sa serbisyo, muling nakatungtong sa Bicol ang binata. Ang ganda talaga madestino sa mga probinsya, no? Kahit papano, nalalayo tayo sa mga usok ng sasakyan at pabrika. Wika ni Bruno, isa sa mga kasamahan nila Arman. Napangiti na lamang ang binata dahil kagaya ng sinabi sa kanya noon ni Luntian, muli nga itong nagbalik sa lugar na yon. Ngunit hati ang atensyon ni Arman dahil naiwan ito ang lolo sa Maynila. Gayunpaman, binabuti ng binata na may kasama si Lolo Raul. Kaya naghanap ito ng maaaring magbantay sa lolo at nakakuha ng nurse. Kampante naman si Arman, ngunit hindi ito sanay na wala sa tabi ng lolo. Hoy pare, parang ang lalim yata ng iniisip mo. Si Lolo Raul mo ba yan? Puna ni Clint. Malalim namang napabuntong hininga ang binata dahil tama ito sa hinala. Oo pare, hindi ako sanay na malayo kami sa isa't isa. Alam mo naman yun, di ba? Noon pa man, ako na ang nag-aasikaso kay lolo. Pero ngayong alayo ng distansya ko sa kanya, hindi ko maiwasang hindi mag-alala eh. Tugon ni Arman. Sanayin mo na yung sarili mo, Arman. Hindi mo nga din alam kung saan tayo madidestino pagtapos nito. At higit sa lahat, napakadelikado ng trabaho natin. Bawat misyon na pupuntahan, kalahati ng paa natin ay nasa hukay. Sabat ni Bruno. Alam ko naman yun eh. May sinumpaan tayo sa bayan at handa akong tuparin yun. Kaya hindi mo na kailangang ipaalala. Tugon ni Arman. Kaya nga, alam mo naman pala eh. Kaya dapat lang naihiwalay mo ang personal mong buhay dito sa ating baryo. Dahil kung nagkataon, hindi lang naman ikaw ang mapapahamak. Kami din. Yun ang lagi mong tatandaan. Muling wika ni Bruno. Nang mga oras na yon, napikon si Clint sa mga salitang sinabi ni Bruno. Alam nga yun ng kaibigan ko pare. Bakit ba sabat ka ng sabat? Kausap ka ba namin? Wika ni Clint. Pinapaalala ko lang naman sa kaibigan mo. Bakit parang galit ka pa? Tanong ni Bruno. Napakayabang mo kasi. Hindi ka naman namin kinakausap. Pero ikaw ang maraming satsat. Doon ka na nga. At baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Tugon ni Clint. Kaagad namang inawat ni Arman ang kaibigan dahil uupakan na nito ang kasamahan. Kumalma ka nga Clint. Baka maparusahan ka sa ginagawa mo eh.
Wika ni Arman. Nakakaasar kasi. Napakipakilamero. Akala mo malapit nating kaibigan kung magsalita eh. Masyadong pabibo. Di naman magaling. Tugon ni Clint. Pilit pinakalma ni Arman ang kaibigan. Lalo na't napansin na ng binata na naiinis na ito. Matapos ang pangyayaring yun, kinagabihan, nagpunta ang mga ito sa misyon. Magkasama si Clint at Arman sa iisang grupo. Nang mga oras na yon, kabilang din sa kanila si Bruno. Kaya naman mainit pa rin ang ulo ni Clint. Ngunit palaging pinapaalala ni Arman na meron silang misyon sa mga oras na yon. Kaya na destino sa Bicol ang mga ito dahil meron silang misyon na supuin ang mga NPA sa lugar. Hindi madali ang gawain ng mga ito, lalo na't lumalaban ang mga NPA. Habang nasa misyon, bigla na lamang nagsalita si Luntian kay Arman. Maling lugar ang napuntahan niyo. Kuta ito ng mga matataas na uri ng aswang. Bulong ni Luntian kay Arman. Nagulat ang binata sa babala ng gabay. Pinakinggan niya ang sinasabi nito. Kaagad naman niya yung sinabi sa leader. Ngunit hindi naniwala ang mga ito kay Arman. Langya, nasa gitna tayo ng gera. Puro kalokohan ang sinasabi mo, Arman. Sita ni Bruno. Nagsasabi ako ng totoo, kaya makinig kayo sa akin. Umatras na tayo dahil mali ang lugar na pinasok natin. Wika ni Arman. Sa pagkakataong yon, tinawanan lang ng mga kasamahan ang binata, habang si Clint naman, malaki ang tiwala sa kaibigan. Paano kung tama nga si Arman? Wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa sinasabi niya. Wika ni Clint. Parehas lang pala kayo magkaibigan eh. Pareho kayong praning. Kung natatakot kayo, umuwi na lang kayo. Pangaasar ni Bruno. Dito na ito sinuntok ni Clint. Nagkagulo ang grupo. Ngunit ilang sandali lang, bigla na lang may umatake na kung anong nilalang sa mga kasamahan nila Arman. Nanlaki ang mata ng mga ito nang makitang kinakain ng aswang ang isa sa mga kasamahan. Kaya naman kagad pinaputukan ng mga ito ang mga kalaban. Dali-dali namang nanguna sa laban si Arman. Ipinamalas nito ang kakayahan ng tangang mutya. Hanggang sa tuluyang nakaalis sa lugar na yon ang grupo ng binata. Ngunit marami sa kanilang mga kasamahan nang namatay. Kaya kunelyuhan naman ni Clint ang leader. Kung nakinig lang sana kayo kay Arman, di sana, hindi sana nangyari ang bagay na ito. Bakit ba mas naniniwala pa kayo sa gunggong na Bruno na yan kaysa sa kaibigan ko? Wika ni Clint. Kaagad namang inawat ni Arman ang kaibigan. Tama na nga, Clint. Walang may gusto sa nangyari. Pero sana, maging aral ang mga nangyari sa inyo ngayon. Pero wag na tayo magsisihan dahil tapos naman na lahat eh. Wika ni Arman. Dahil sa nangyari, mas lalong nagtaka si Bruno sa kakayahan ni Arman. Samantalang si Clint naman, kinausap ng masinsinan ang kaibigan. Pare, paano mo nalaman na maling lugar ang napuntahan natin? May tiwala ka naman sa akin, di ba? Tanong ni Clint. Dito na binunyag ni Arman ang sikreto sa kaibigan. Sana, sa atin lang ang bagay na ito ah. Wala sanang ibang makakaalam. Tugon ni Arman. Dali-dali namang tumango ang binata. Samantala,
Narinig naman ni Bruno ang usapan ng dalawa. Dahil sa inis nito maging inggit kay Arman, plinano nitong nakawin ang mutya na tangan ng binata. Habang natutulog si Arman, binalak ni Bruno na nakawin ang mutya ngunit kagad nagising ang binata. Nagtalo ang dalawa hanggang sa umalis ng kanilang kuta si Bruno dahil sa galit na naramdaman kay Arman. Nakonsensya naman ang binata kaya dali-dali niyang ginising ang kaibigan upang sundan si Bruno. Malaki na yung pare. Kaya niya na yung sarili niya. Wika ni Clint. Paano kung mapahamak siya? Di konsensya ko pa. Dali na, samahan mo na ako. Tugon ni Arman. Wala nang nagawa pa si Clint kundi ang samahan ang kaibigan. Habang naglalakad, narinig ni Arman ang tila paghingi ng tulong. Saan ka pupunta? Akala ko ba susundan natin si Bruno? Tanong ni Clint. Sundan mo si Bruno. May alamin lang ako. Huwag ka nang sumama sa akin dahil masama ang kutob ko. Tugon ni Arman. Bagamat hindi maintindihan ay sinunod na lamang ni Clint ang sinabi ng kaibigan. Kaagad namang humiwalay ng direksyon si Arman. Sinundan nito ang tunog na siya lamang ang nakakarinig. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Arman ang isang abandonadong bahay. Pinasok yon ng binata ng walang katakot-takot. Sanay na ito dahil sa trabaho. Nang tuluyang makapasok sa loob, nakita ng binata ang isang buntis na nakahiga sa kama. Nakatali ito at puno ng pasa. Sa hindi kalayuan, may isang lalaki naman na may plastik sa ulo ang nakatali sa isang upuan. Kagad nilapitan ni Arman ang buntis at natuwa ito. Tulungan mo po kami. Papatayin kami ng aswang. Ang anak ko ang habol nila. Umiiyak na wika ng babae. Kagad tinanggalan ng tali ni Arman ang babae. Ganon din ang ginawa nito sa lalaki. Tinulungan ni Arman na makatakas ang dalawa. Ngunit hindi pa man nakakalayo ang mga ito. Dumating na ang aswang. Kagad na humarang ito sa daraanan nila Arman. Takot na takot naman ang dalawa. Pakiusap, iligtas mo kami mula sa halimaw na yan. Isang linggo niya na kaming bihag at unti-unti niya na kaming pinapatay. Umiiyak na pakiusap ng lalaki. Sige na, tumakas na kayo. Diretsuhin niyo lang yung daanang yan. Matatagpuan niyo ang kuta ng mga kasamahan kong sundalo. Tutulungan kayo ng mga yan. Ako na ang bahala sa halimaw na to. Utos ni Arman. Kaagad namang inalalayan ng lalaki ang buntis. Dali-daling lumayo sa lugar. Samantalang si Arman naman, patuloy lang ito sa pagkalaban sa aswang. Malakas na suntok ang pinakawala ni Arman. Ngunit hindi yun naging sapat upang mapatumba ang kalaban dahil mabilis itong nakakailag. Gayunpaman, hindi sumuko ang binata. Sa tulong ng gabay at kakayahan ng mutya, malaki ang pagtitiwala ni Arman na siya ang mananaig sa labanan. Nagpatuloy sa pagpapalitan ng suntok at sipa ang dalawa. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang gustong magpatalo. Ilang sandali pa ang lumipas. Nahawakan sa leeg ng aswang si Arman. Napakalakas ng nilalang. Inangat nito ang binata at unti-unting nawawala ng hininga. Ngunit bigla na lang may bumaril sa aswang. Kaya kagad nabitawan nito si Arman. Halimaw ka! Ang kapal ng mukha mo nasaktan ng kaibigan ko.
Wika ni Clint. Kahit na nalabo pa ang paningin at agaw hininga, malinaw para kay Arman na ang kaibigan ang sumagip sa kanya. Nagwawala ang aswang ng tamaan ito sa braso at dahil sa galit ay inatake nito si Clint. Tumalsik ang binata sa pader ng bahay. Nabitawan pa nito ang baril na hawak. Dali-dali namang kumilos si Arman. Nagkamali ka ng kinalaban. Dahil sa gabing to, hindi ka nasisikatan pa ng araw. Wika ni Arman. Buong lakas nitong sinipa ang aswang. Dahil sa lakas ng sipa ng binata, tumagos pa ang aswang sa dingding ng bahay at tumama sa isang puno. Dali-dali itong sinundan ni Arman. Hindi na niya hinayaan na makatayo ang aswang. Kaagad niya itong inundayan ng suntok sa sikmura. Napasuka ng dugo ang nilalang. Hindi pa doon nakontento ang binata dahil binilibag niya pa ito sa lupa. Gigilitan pa sana ito ng leeg ni Arman, ngunit kaagad siyang inawat ng kaibigan. Tama na, Arman. Hindi ka kriminal para pumatay ng nilalang ng Diyos. Wika ni Clint. Kumalma naman si Arman. Hinayaan ang aswang na naghihingalo sa lupa. Niyakap ng binata ang kaibigan ngunit wala pang ilang segundo. Bigla na lamang tumayo ang aswang at nasaksak si Clint. Nagulat si Arman sa pag-atake ng aswang. Hindi na ito nakapagpigil pa ng sarili. Kaagad nitong pinugutan ng ulo ang nilalang. Nang masiguradong patay na ang aswang, pinalabas niya si Luntian. Kitang-kita ng dalawang binata kung paano kinain ng nilalang ang aswang. Matapos yon, "Pare, lumabang ka. Gagamutin kita. Pakiusap. Huwag mo ipipikit ang mga mata mo." Wika ni Arman, habang hawak-hawak na mahigpit ang kamay ng kaibigan. Ngumiti naman si Clint. Pilit itong nagsalita kahit na halatang nahihirapan. Mukhang oras ko na, pare. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Ituloy mo lang yung pangarap natin. Tugon ni Clint. Napaluha si Arman sa sinabi ng kaibigan. Uy pare, magtigil ka nga. Sabay tayong tutupad sa mga pangarap natin, di ba? Kaya pakiusap. Lumaban ka, Clint. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala. Umiiyak na wika ni Arman. Pinilit pa ni Clint na ngumiti. Tumulo ang luha sa mga mata. Kasunod ang pagbagsak ng mga kamay. Hindi makapaniwala si Arman sa nangyari sa kaibigan. Humingi pa ang binata ng tulong sa mutyang tangan. Ngunit wala ng buhay si Clint. Hindi nasakop ng kakayahan ng mutya ang bumuhay ng patay. Napasigaw na lang si Arman dahil sa sobrang galit. Hindi nito matanggap na sa gabing yon, umanaw ang pinakamatalik na kaibigan. Binuhat ni Arman ang bangkay ng kaibigan papunta sa kuta, habang patuloy pa din ang pagpatak ng luha. Nagulat ang lahat nang makitang wala ng buhay si Clint. Naroon din yung dalawang niligtas ni Arman. Anong nangyari? Bakit namatay si Clint? Kung kailan nagkaayos na kami, saka pa siya pumanaw. Wika ni Bruno. Dito nito sinabi ang naganap bago mangyari ang malagim na trahedya. Nagkasundo pa ang dalawa na aayusin ang trabaho at hindi na magtatalo. Ngunit kagad naman itong binawian ng buhay. Ibinawis niya yung buhay niya para mailigtas ako.
Tunay na bayani ka, Clint. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo sa akin. Wika ni Arman. Kaagad na pinarating sa pinakamataas ang naganap. Nagkaroon ng imbestigasyon. Ngunit may kinalaman ito sa mga kababalaghan. Pinalabas na lamang ng mga nasa itaas na nagbuwis ng buhay si Clint sa isang labanan. Marami ang nalungkot sa naganap, lalo na si Arman. Mabigat para sa binata ang nangyari, kaya naman nang ilibing ang labi ng kaibigan, ipinangako ng binata na ipagpapatuloy ang paglilingkod sa bayan nang wala nang mabiktima pa na iba. Naging aral ang mga naganap kay Arman. Kalaunan ay naging malapit din sa isa't isa si Arman at Bruno. Nawalan man na matalik na kaibigan ang binata, ngunit may pumalit naman na bago. Pero walang makakahigit sa pagkakaibigan ni Clint at Arman. Sa kasalukuyang taon, may sarili ng pamilya si Arman, ganun din si Bruno. Matagal nang namaalam sa mundo si Lolo Raul. Ngunit magpaganon man, halos araw-araw kinikwento ni Arman ang mga nangyari sa kanya sa mga anak. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa din nalilimutan ni Arman ang kabutihang ginawa ni Clint para sa kanya.